Guys, ano ang ibig sabihin ng liwanag? Tara alamin natin kung ano ang dulot nito sa buhay ng tao. Na ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay liwanag. Ito ang sinasabi sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 5. Ang liwanag ay isang karaniwang simbolo na ginagamit sa Biblia. Sa Kawikaan Kapitulo 4 versikulo 18, ginamit na simbolo para sa katwiran ang liwanag ng bukang liwayway. Inihalin tulad naman sa Filipos Kapitulo 2 versikulo 15 ang mga anak ng Diyos na matuwid at walang kapintasan sa maningning na tala sa kalangitan. Ginamit ni Hesus ang liwanag bilang simbolo ng mabubuting gawa, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mateo Kapitulo 5 versikulo 16. Sinasabi sa Awit Kapitulo 76 versikulo 4 patungkol sa Diyos, O Diyos, dakila ka. Ikaw ay marangal, maningning, higit pa sa matatag na kabundukan. Ang katotohanan na ang Diyos ay liwanag ang nagpapahiwatig ng natural niyang pagkakaiba sa kadiliman. Kung ang liwanag ang simbolo ng katwiran at kabutihan, ang kadiliman naman ang sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan. Sinasabi sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 6, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Sinasabi naman sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 5, ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Pansinin na hindi sinabi na ang Diyos ay isang liwanag, kundi Siya ay liwanag. Ang liwanag ay bahagi ng Kanyang asensya, gaya din naman ng pag-ibig, unang Juan Kapitulo 4 versikulo 8. Ang mensahe, ang Diyos ay sakdal, ganap, walang reserbasyon, banal, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kasamaan at walang bahid ng kawalang katarungan. Kung wala sa atin ang liwanag, hindi natin nakikilala ang Diyos. Ang mga nakakakilala sa Diyos ay lumalakad na kasama niya, nasa liwanag at lumalakad sa liwanag. Ginawa silang tagapagmana ng banal na kalikasan ng Diyos, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 4. Ang Diyos ay liwanag at gayon din ang anak. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Juan Kapitulo 8 versikulo 12. Ang salitang paglakad ay nangangahulugan ng paglago. Kaya nga, nauunawaan natin mula sa talatang ito na kinakailangang lumago ang mga Kristiyano sa kabanalan at maging matibay sa pananampalataya habang sumusunod sila kay Heso Kristo. Tingnan ang ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 18. Ang Diyos ay liwanag at layunin niya na ang mga mananampalataya ay maging refleksyon ng kanyang liwanag at maging kagaya ni Kristo araw-araw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 5. Ang Diyos ang lumikha sa pisikal na liwanag at Siya din ang nagbibigay ng espiritual na liwanag na siyang dahilan upang makita natin ang katotohanan. Inilalantad ng pisikal na liwanag ang mga nakatago sa kadiliman, ipinapakita nito kung ano ang tunay na anyo ng mga bagay. Ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugan ng pagkilala sa Diyos, pagkaunawa sa katotohanan at pamumuhay sa katwiran. Dapat na ipahayag ng mga mananampalataya ni Kristo na anumang kadiliman na nasa kanila ang kanilang mga kasalanan at pagsalangsang at hayaan na ang liwanag ng Diyos ang magningning sa kanilang pagkatao. Hindi dapat na maging tamad ang mga Kristiyano at panuurin ang iba na nagpapatuloy sa kadiliman ng kasalanan habang nalalaman na ang mga nasa kadiliman ay nakatalaga para sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ninanais ng liwanag ng sanlibutan na maglaho ang kadiliman at ipagkaloob ang kanyang karunungan sa lahat ng dako. Isayas Kapitulo 9 versikulo 2, Habakuk 14 minuto pasado alas 2, Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Sa pagdadala ng liwanag ng Ebanghelyo sa mundo,
dapat nating ipakita sa mga tao ang mga bagay na kanilang itinatago sa kadiliman. Ang liwanag ay hindi kasya siya sa mga nas-anay na sa kadiliman, Juan Kapitulo 3 versikulo 20. Si Jesus, ang walang salang anak ng Diyos ay ang tunay na liwanag, Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Bilang mga inaring anak ng Diyos, dapat na mas alamin sa atin ng mga tao ang kanyang liwanag sa isang mundo na pinagdilim ng kasalanan. Ang ating layunin sa pagpapatotoo sa mga hindi mananampalataya ay upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Gawa Kapitulo 26 versikulo 18. Hayan malinaw po guys kung ano ang kahalagahan ng liwanag ng Diyos, kaya ugaliing magbasa ng Bible upang matiyak natin ang ugnayan o relasyon natin sa dakilang Diyos. Dapat tayo din ay lumiwanag din gaya ni Kristo. Sa muli guys, pa-support naman Celso Llorente YouTube channel ko, like, share and subscribe at papindon na din button bell para update kayo sa susunod na upload ko. Maraming salamat po. God bless you all.